Hi, Mr. Ted, Miss DJ, at sa lahat ng taga-subaybay, magandang umaga po. Unahin lang namin tungkol sa toll, yung discounted toll po. May Yes tanong na po. si Chacha. Yes, Ma'am Mary. Una muna, ano muna reaksyon ninyo dito po sa toll rebates ay bibigay ng mga toll operators natin, both north and south po yan? Well, it will be kaunting release, no? Pero mabuti. Kaya lang, yung implementation, hindi pa natin maliwanag kung ano ba talaga. It is a rebate or extension. Mhm. So, kung rebate, magkano? 20%, 30% o ano ang basis? Kung magiging extension, mas madali para sa amin dahil yung kwentahan, ano na lang yun, dire-diretso. Unlike kung rebate, a certain amount of a certain destination of a certain classification ng sasakyan, parang ang laking habulin sa kwentahan doon. So tama po yung narinig ko, relief, pero sana yung pong implementation mas maging madali para po sa trucking industry. Tama po ba yon, Ma'am Mary? Yes, kung exempted na talaga kami, yung lahat ng tracking carrying goods, no? Mabili ang kwentahan para sa amin doon. Kung yung rebate, hindi namin alam kung ano ba ang implementasyon nila doon. Mm-mm. Kung, I don't know pagkaintindi ko, rebate at exemption magkaiba. Yung rebate, it not full in amount. Tama Oo. ba ako? Oo, actually may pareho pong requirements na inilalabas itong MPTC maging yung SMC. So ibig sabihin bago po sila naglabas itong magiging bawas po sa magiging toll ng ng mga trucks natin, hindi na po nakonsulta yung inyo pong hanay? Wala pong gano'n na nangyari? Walang pag-uusap? Wala pa. Naghihintay kami para kung maging malinaw lahat ang panuntunan. But as of now, wala pang pasabi sa amin kung uupo ba kami sa kanila para yung mga detalye na kailangang malaman namin at kung paano nila i-implementa at paano kami mabibenefisyuhan. Ganito siguro maganda muna, latag natin. Napakaganda po nitong ginagawa ngayon itong ating toll operators nga, pakikiisa sa panawagan ng gobyerno, magbigay po ng discounted toll. That's one. Di ho ba, Ma'am Mary, no? Yes, Opo. very much. Opo, maganda ito. Pangalawa ho naman, ito rin po yung magandang hakbang na ginagawa ng gobyerno. Right? Para nga po makaramdam kahit papaano ng kaginhawaan ang nasa public transport. Ang issue lang ngayon, una, ay sa pagpapatupad nito effective March 23, may kalituhan. Kasi mismong sa announcement ng ating pong itong bagong Pilipinas DOTR, legitimate public transport operators registered with LTFRB ang nakalagay. Oo. Opo. So dito po, when you say public transport operators, ito ba ay bus lang ba ito, UV Express na mga dumadaan, o maging jeepney dyan sa may bandang Bulacan, o kasama na kayo? Yun po yun eh. Wala pa ho sa inyong ugnayan ang DOTR na naman? Wala pa kasi Mr. Ted, wala pa silang pasabi kung paano nga ang implementations nila. At kailangang maging maliwanag. Isang halimbawa, di ba, magdi-deliver. Pagpalagay na hindi containerized cargo, may kargang itlog papuntang somewhere, babalik, di wala ng karga. Ano ba yon? Entitled pa rin ba yon? So yun yung mga bagay na dapat ma-explain kung paano ang magiging application. Although, ito kasi dati nung nagkaroon ng pandemic ba yan, nagkaroon na kami ng initial talk with Secretary Laurel tungkol naman sa gusto nilang ma-exempted ang mga agricultural products. Hindi nga lang kami nagkatuloy-tuloy dahil maraming implikasyon if ever ipa-i-implement nila. Kasi gusto nila may mga distinctions, may mga requirements, ay medyo mahirap yon on our side. Pero yung sinasabi nila na ngayon lahat ng lahat ng may franchise dapat kasama. Kami sa
clarifications sa transport, ang mga tracker hindi makakatakbo at hindi marirehistro sa LTO kung wala kaming franchise Oo. with LTO. Opo. So siguro ngayon dito, ang pinakamainam nga, mag-reach out na po sa inyo itong DOTR para magkaalaman tayo. Kasi nga din, napaka-basic din po ng requirement dito. Dapat daw meron kay RFID Yes. na nakarehistro mismo sa LTFRB, and then meron nga prangkisa. So fine. Pero yun nga, paano po ang mode nito? Kung rebate ba ito, paano mo malalaman kung talagang meron kang rebate, 'di ba? Kasi Kung nga talagang pumasok. ito ho Oo. ito po ay digital, meaning 'di ba wala ka namang record niyan. Yeah. Alam nga namang bawat daan mo doon susulat pa yung driver mo Correct. kung magkano yung load niya, 'di ba? Parang medyo Oo, hassle. oo. Pero anong suggestion nyo, Ma'am Mary? Kung talagang Okay. itutuloy ito, malaking relief for truck operators, Mm-hmm. ano sana ang suggestion nyo both for MPTC and SMC sa pagbibigay po ng discount sa toll? Paanong sistema ang gusto nyo? Anyway, yung dalawa namang bilyonaryo na yan, very generous. Kung hindi naman masyadong adelantado yung aming hihingi, sana exempted na para madali ang kwentahan. Kasi kung rebate, yun na nga, as you said, yung monitoring ang napakahirap. Exemption ang gusto ninyo, as in As in, libre. wala nang bayad. Oo, ganun po. Oh, ay ano naman sila talaga naman sila very generous at Oo. kung affordable yan. Oo. No? So, sang-ayon na po kayo doon sa ibang requirements nila. Halimbawa, kailangan naka-RFID, kailangan may good standing, walang violations, and iba pong mga nabanggit, okay sa inyo yon, basta libre na lang sana. Yun po ang panawagan nyo. Mga gaano po katagal ang hihilingin po ng trucking industry? Hanggat hindi nag-settle yung situation natin. Diba? Kasi yung whatever naming makukuha discount na yan, it will be beneficial not only to the trucker, it is to all. Dahil unang-una, yung hihingi naming increase sa aming mga kliyente, it can be considered yung amount na yon. Maaaring reduction or malaking ano na rin yun, malaking tulong na rin yon. Opo. Sige. So, Ma'am Mary, ito ho bang rate ninyo sa singil ng mga miyembro po ninyo ay regulated by LTFRB o hindi? No, we are not regulated by LTFRB. Okay. Although kayo po ay required to get a franchise, pero yung inyong single per delivery hindi regulated. Sa ngayon po na 100 mahigit na po ang presyo per liter ng diesel, nagtaas na po kayo ng single? On the last, nung first salvo ng increase ng ating diesel, that was 90 peso per liter. That's on that level. Kami, on our own operation, we tried to get a 30% request from our clients. Some gave and some naman tumawag ng korte. Yung halimbawa, kung 10,000 ang madadagdag, isang humingi lang ng 8,000. But sadly, ngayon, sobra-sobra na tayo na naman, naging 114. So, pahihingi pa lang namin ng kaunting uminto sa aming kliyente. Tapos, here comes again, hihingi na naman kami. Baka hindi maganda ang response ng kliyente. So, it depends kung ano ba ang mauunawaan nilang umento at hindi naman kasi pwede kami tumigil dahil responsible namin yung commitment sa kanila na i-deliver yung kanilang cargo dahil in the absence of delivery ng cargo, ang affected dito economy talaga. Opo. Ma'am, meron ba kayong formula dyan sa inyong industriya? How do you compute the charges? Ano ho ba ang formula po ninyo? Basically, ma'am, doon sa mga container trucks na po, halimbawa? Kasi kung yun na nga, nung magkaroon ng 30% increase nung hiningi namin last time, ayun, isang halimbawa, kung ang iyong biyahe, ang bayad sa iyo, 10,000,
humingi kami ng 30%, which is 3,000. Sa halip na 10,000, naging 13,000. Okay. Pero hindi naman lahat yun na nasunod dahil marami rin namang naghihingi ng discounts, no? But considerations na lang din yung hinihingi namin sa mga importer. Opo, okay. Well, ang aking kasing katanungan ng kumbaga formula no ay kung meron ba yan per kilometer, alam niyo ho yun? Oo, doon, etc. etc. Anyway, so kung kayo po ay so basically po, mga nag-aumento na kayo ng 20% at least sa inyong charges sa inyong mga kliyente. Yeah, 30% yung Opo. namin. What we are advising our members na kung komportable kayo sa ganung rate at komportable kayo sa lesser or higher at mapagkasunduan ninyo ng kliyente, okay yon, very much acceptable. Okay, sige. Ngayon ba ma'am ho, na ngayon this week 114 na, 110 na ang diesel. Ano po ba ang so ano ang inyong pangitain dito? Meron bang mga miyembro kayo o kayo mismo ma'am mag-uumento na naman sa singil? O meron pong iba na hindi na muna po makakabiyahe dahil din sa malaki na po ang puhunan at baka po hindi pumayag yung kliyente na taasan na po yung presyo, yung singil? As of now, that is a good thing with the truckers. Ang truckers kasi considerate. Ayaw nilang basta iiwan yung kanilang responsibilidad. Wala pa namang nagsasabi na panahon na para tumigil biyahe at dahil ganito sitwasyon. Ang lahat ng sentimiento ng mga trucker ay makahingi lang ng konting consideration para ma-recover yung added expense for the fuel. Okay, sige po. So, kumbaga, ang inyo pong hanay ngayon, talagang you live by the day din. Parang gano'n, you wait and see, no? Sa presyuhan. Oo, kasi alam mo naman, Richard, pag tumaas ang fuel, ang daming kaakibat na expenses ang tataas din. Especially yung mga spare parts. Especially yung tao na hingi din ng kaunting aumento. So, paano mo titigilin na hindi ka makahingi ng kaunting aumento from the client? Opo. Sige. So ma'am, ito lang po, mabilis lang ho na pangumusta. Kayo ba'y tinawagan na ni Attorney Jay Santiago doon sa inyong hinaing sa sa pantalan na problema nyo sa mga containers na nakatenga? Well, nagkausap din kami ni Attorney Jay at nung last Thursday naman, nagkaroon kami ng meeting with a large group na hosted ng BOC ni Commissioner Nepomuceno at naisa-isa natin yan na kung ano ang epekto ng ganong sistema. At si Commissioner Ariel Nepomuceno naman nag-promise o acknowledge na that is because of problem at the port, yung nadi-delay release ng mga kargamento at nadi-delay ng mga truck. So, expectedly, sana yung commitment sa amin ni Commissioner Nepomuceno ay baka kung hindi man kaagad-agad, magkaroon agad kami ng follow-up meeting again para ma-check ulit. No? At ang sinabi ni Nepomuceno, silang dalawa ni Attorney Jay Santiago is in continuing meeting with the two. Opo. That's a good sign, ika nga po. Well, yung City Government of Manila, nagparamdam ba? And mayroon kasing miyembro kaming isa na hinuli dyan sa May Luneta para daw sa malabo daw yung rehistro, no? So, ang gusto ng MTPB i-impound. Pero, good thing, yung aming miyembro, nagkaroon ng pagkakataong tinawagan ako. So, tinawagan ko naman si Director Biyahe at ipinaliwanag ko yung gustong mangyari ng mga enforcers nila. At sabi ko nga, dati wala naman na tayong ganito na iayos na natin. So, pinagbigyan naman, hindi na kami yung miyembro namin, hindi na na-penalize ng 8,000 to 10,000. Ang ginawa na lang, tinikitan pa rin ang driver. Siguro, just
makakontento lang sila sa kanilang ginawa. Opo, pero yung singil, yung kutungan doon sa dito sa anong kalsada 'yon? Yung sa may papasok ng port. Road 10. Oo, sa Road 10. Opo. Alam mo yun, Mr. Ted, yung na yun, yung area na yun, is leading to several cities like Caloocan, Navotas, and so yung dapat kasi doon, yung sa Manila side, ang Manila ang mag-secure doon. And yung other side going to Navotas, to other destinations, dapat talaga, kung magkakaroon lang din kami ng pagkakataong kagaya ng ginawa sa amin ni Secretary Abalos noon, sa tulong din ninyo, well, baka bilis na ma-address yun. Oh, sige po. So kinakailangan dito ng kumbaga pagkakaisa ng tatlong syudad para ma-resolve itong issue ng kutungan dyan sa Road 10. Sige po ma'am, at muli kaming as usual, makikibalita po sa inyo dito po sa ating sitwasyon ngayon dahil napaka-importante po ng inyo pong papel sa ekonomiya ng bayan. Salamat po, Ma'am Mary. DJ, maraming salamat sa alalay ninyo sa inyo. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.